Hindi na talaga safe para sa babae itong Pilipinas. Yung mga new wave ng kabataan ngayon, magaling sila mag-English. Pero tanga. Ang dami ng hindi normal na pilit ginagawang normal ng sistema. Yung kabaklaan para sa akin, masyado na siyang lantaran andyan na. Tayo na, wag niyong habulin yung babae. Tutukan niyo yung sarili niyo kasi pag tinutukan niyo yung sarili niyo, yan yung kusang lalapit, makakapili ka pa. Ang daming babae na bad trip doon kasi nga yung mga supot na lalaki, yun yung nagiging utu-utu nila eh. Kung ano yung pinasisingaw mong energy, yun din yung babalik sa'yo. Ito, para sa mga babae to. Pag sa ganyang edad, pansin nyo, laging ang namimit yung lalaki ay yung bebeng-bangin lang kayo, binobola lang kayo, hindi kayo sineseryoso, hindi kayo ginojowa. Kasi hindi kayo kajowa-jowa pa. Lalaki ka, naghiwalay kayo, tapos sinabul-habol mo. Mas lalo kang di babalikan eh. Kasi supot ka sa paningin. Kaya nga, pag sinasabi nila na nagdadamit sila ng ganto, nag-aayos sila ng ganto ka-solid, gumagastos sila ng mahal para sa gantong makeup, para sa sarili nila, hindi ako naniniwala dun eh. Nagpapasiklab ka sa lalaki. Most of the time, kung bakit ka hindi itatrato ng tama, check mo yung sarili mo. Walang standards ang babae. Kaya ang putang ng may the best man win na yan, yung mag-effort ka para ma-win mo siya. Tangin, hindi totoo yan. Ang meron sila kursunada. Recording. Team Ride, do you think? Roll 1, scene na to, take 1. 3, 2, 1. Action! Ang ina, sobrang professional. Grabe yun. Putay na kami. Wala. Welcome guys sa Do You Think? Siyempre, napakagandang episode nito. Ang galing na. Ang kulit nung ang kulit ko. Sobrang yung episode na to special sa akin kasi dahil ito part 2 to nung ginawa kong podcast dati. Bago tayo mag-start, siyempre, biggest shoutout to Tritone Studios, Tritone Entertainment. Siyempre, maraming salamat din sa Picotin Perfume. Siyempre, pabango ni Tio Bray. Available na sa Facebook. Bilhin nyo, napakabango. Nagkakaubusan na. Real talk yan. Puwera content. Follow nyo rin tong natin. Mag-subscribe kayo dito sa channel ng Do You Think? Dahil tulungan nyo naman ako dito. Ito naman ang iwa 100,000 subscribers natin this year. At mag-follow din kayo sa Spotify para marinig nyo yung kwentuhan namin. So ako, kinakabahan ako dito sa guest natin. Dahil itong guest natin needs no further introduction. Gusto ko ipakilala sa inyo. Ang pinakapangit na hindi pangit, si Ato. Yan. Diba? Kasi siya, kumontak sa akin eh. Ang hindi niya na lang daw na-experience sa pagpapasikat karir yung makancel, mabaso. Nasa tamang tao ka. Nasa tamang tao ka. Hindi, sobrang ganda ng setup mo. Grabe. Tritone Studios, solid po. Tsaka kinilabutan nga kanina yung mga introduction kanina. Tapos yung may gano'n. Pucha, para ako nasa Batang Quiapo eh. No? Batang Quiapo. Sobrang solid. Hindi ko alam kung anong magagawa ko dito kasi kumbaga parang overwhelm ako sa pakiramdam ngayon eh. Kasi nagpa-podcast kami, yung Anti-Supot Social Club, di ba? Putang ina, para lang kaming ogag dun eh. Sa sofa. Pero yung laman. Vlogging mic. Pero yung laman. Yun ang gusto ko dun sa yung laman, napaka-valuable siya actually. Tsaka totoo. Okay. Kasi ang daming content ngayon, alam naman natin, hindi totoo. Pag na-meet mo yung tao, hindi legit. Di ba? May actually, mga kilala ka ba, mga ganon? Ako mismo, personal. Kasi sa camera, ogag ako eh, di ba? Kupal. Ikaw, kung paano mo nakilala? Kupal ba ako? Hindi. Ayun. Ako, manyak ba ako? Hindi rin. Hindi rin. Hindi, manyak lang. Hindi manyak na manyak. Hindi, siya. Malibog siya, pero hindi ine-execute. Kasi pag yung ine-execute, yun na yung naglalabas ng edit sa bus, di ba? Ikaw ba, hindi ka naman gaganon eh. Pero, hindi lahat naman ng, pag lalaki ka, syempre, natural, na-attract ka sa babae. Hindi pwedeng hindi. Pag lalaki ka, di ka na-attract sa babae, bading ka na nun, kabahan ka na. Diba? Ako normal, ako ganon. Hindi, tsaka kung lalaki ka, ito naman yung sa akin, lalaki ka, normal maging malibog eh. Pero, yung hindi mo na nakokontrol yung libog mo, yun yung problema. Yeah. Totoo. Ang dami nun. Lahat malibog. Ultimo yung, hindi na natin i-drop name, may mag-asawa, nagpakasal, kumbaga pareha silang Christian ever since, di ba? Nagpakasal. Tapos yung babae biglang ayaw magpabengbang. Yung lalaki nagpamasahe. Tapos yun, naghiwalay sila kasi hindi na natin papangalanan, basta ayaw magpabengbang ng babae. Yun ba yung kwento? Oo. Di ba?
Ultimo yung lalaki na Kristiyano siya simula, pinanganak, talagang ideal man siya. Di ba? Gentleman sagad. O di ba? Utog na utog rin siya. O, kinasal na tayo, di ka nagpabengbang. Tagal kong inipon to. Papamasahe muna ako. Totoo. Diba? Lahat ng lalaki, may taglay na libog. Oo. Lahat ng lalaki, manyaki. Sure ako, sa mga utak natin, may mga ganun tayo. Pero, hindi lahat ng lalaki may sapat na IQ para, hindi dapat ini-execute yan. Diba? Kasi yun yung mga sinasabi namin na, sa podcast namin na, pinipilit i-educate ng mga babae. Tayo yung sinisinghalan nila, pre, diba? Kasi sinasabi natin, wala na, fucked up na yung Pilipinas. Pag may manyakis dito na nahuli, ikukulong lang, makakalaya pa. Ngayon, sa madaling sabi, hindi na talaga safe para sa babae itong Pilipinas. Ngayon, yung pagsusuot mo ng medyo revealing, hindi namin sinasabing mali yan. Pero i-consider mo yung lugar. Diba? Kasi mapoprovoke mo pa yung low IQ na nga na utak ng ibang low IQ na lalaking manyakis eh. Kung ayala-alabang ka naglakad, ganyan, okay lang eh. Tapos siguro kung nakagrab ka, kung commuter ka, nakagrab ka, iatid ka kung pinto to pinto. Pero kung magre-revealing ka, nagtatrabaho ka sa luwasan, sasakay ka ng jeep, tricycle, bus, talagang commuter sagad. May chance talagang mamanyak ka. Ngayon, ang sinasabi, hindi naman namin sinasabi na pag hindi ka nag-revealing, hindi ka na mamamanyak. Yun na nga eh. Hindi ka na naka-revealing, mamamanyak ka pa eh. What more pa pag naka-revealing ka? Mismo. Ayun sinasabi namin. Di ba may care pa nga tayo sa kanila eh. Totoo. Diba hindi kasi, nila na-appreciate lang. Hindi ko alam kung hindi ba nila nakikita yon. Na may care tayo sa kanila kasi nga tayo. Ako, pag tinanong mo ako, anong dapat gawin sa manyakis na lalaki na talagang manyak siya yung tipong naglulo siya sa public na sasakyan. Wala. Anong gagawin dun? Para sa akin, dapat dinidelete yun eh. Diba? Dinidelete. Tutuktukan ko yun sa bus, makakita akong ganun kahit hindi ko ano yung babae. Tutuktukan ko yun. Diba? Tayo yun. Ngayon sila, makikipagtalo sila sa atin na, hindi ganyan. Bakit may mga batang ganto ganyan? May mga madre na ginaganto ganyan. Tangina, yun na nga eh. Yun na nga eh. Ang hirap kasi dito, diba? Tayong mga lalaki na may sapat na utak. Sapat na utak? Diba? Tayong mga lalaki na may sapat na utak. Siyempre, pinag-iingatan din natin yung mga, kasi konti na lang yung mga babae sa pagpipilian eh. Para sa akin ang konti na lang, hirap na pumili ng babae na karapat dapat sa magandang buhay at kasal, di ba? Ngayon, pilit natin silang pinag-iingatan. Hindi na safe yung Pilipinas. Ayusin mo yung pananamit mo. Para sa kanila, controlling. Di ba? Tsaka yung yung halimbawa, ang babae dapat nasa bahay, nag-aalaga ng anak, tinutulungan yung asawa, binibigyan ng magandang home yung asawa. Sa kanila, oppression na. Yeah. Well, hindi naman oppression yun. Pinoprotect ka nga eh. Yeah. Inaalagaan ka nga nung lalaki. Pinapagaan nga yung buhay mo eh. Yun. Ang sarap ng buhay mo. Nasa ano ka lang, di ba? Housewife ka. Pero again, gets natin na iba na yung panahon ngayon. May mga babae ngayon na, hindi, gusto na namin na mag-strive ng, kaya din namin ng marangyang buhay ng kami bahala. Diba? Nire-respeto naman natin yun. Masculine energy. Masyado. Malakas. Sino kayang nagpauso nun? Para sa akin, propaganda yun. Ang toxic nun para sa akin. Sa akin ito yan. Propaganda yun. Para sa isang household, dati, lalaki lang ang tinatax ng gobyerno. Kasi lalaki lang nagtatrabaho. Pero ngayon, dahil may women empowerment, pag nagsalita ka, cancel ka pa, malakas na si babae, dalawa na itatax. Oo nga, no? Magtatrabaho. Tapos, si anak nyo, worst case scenario, matitira kay yaya or sa iPad. Brainwash. Tapos, hindi na nagpa-function ng tama yung para sa akin Yung mga new wave ng kabataan ngayon, magaling sila mag-English. Pero tanga. Real talk. Madami. Tanga-tanga. Pero magaling mag-English pero tanga-tanga. Di ba kaya ngayon, mukha lang silang matalino. Kaya tama yung mga new wave ng mga Gen Z ngayon, mas lalong gumugulo eh. Kasi sila parang ang natuturo lang sa kanila ng social media kung paano makipagtalo. Check mo maigi yung mga napapanood na ganyan na nagtuturo ng kung ano-ano. Ang tinuturo nila magreklamo. Mismo. Walang nagsasabi nung ganito. Pero hindi sila nagque-question ng, ako yun tinuturo ko sa mga anak ko, magque-question ka, pero yung questions mo, relevant. Yung talagang may laman, may na bakit. Hindi yung nag-question ka lang for the sake of asking the question.
Di, tsaka nang lalaban. Ngayon nga, Oo. maganda yung ginagawa mo sa mga anak mo, bossing, na binibigyan mo sila ng idea. Magtanong kayo para may matutunan kayo. Kahit sa akin. Para maintindihan nyo. Eh ngayon hindi yung mga kabataan ngayon. Magaling sila mag-English pero ang goal nila ay makipagtalo. Ang goal nila ay parang sinong mas matalino sa atin dito. Yun. Diba? Nakikipag-compete sila. Hindi na dun sa ito yung tama. Totoo. Sino yung mas matalino? Sobrang toxic na. Kaya nga napansin mo. Ako napansin ko to eh. Ang dami ng hindi normal na pilit ginagawang normal ng sistema. Mismo. Gamit. Yan, Isa-isayin mo nga. gamit yan, yung mga Gen Z na yan. Sila yung masipag di ba? Yung mag-fact check kayo. Sila yung magre-research. Dapat ganito, dapat ganto, dapat ganto. Alam nila pagalawin eh. Oo. Sila yung nagiging armas ngayon ng sistema para i-normalize yung mga hindi naman normal. Di ba? Yung unang-una na parang para sa akin nakakaurat na hindi naman siya normal. Pero pinipilit siyang maging normal. Pero wala tayong masamang, again, no hate doon yung kabaklaan. Reality. Yung kabaklaan para sa akin, masyado na siyang lantaran andyan na. Di ba? Kabaklaan, kahit saan ka tumingin Facebook, kahit saan social media, puro kabaklaan. Puro kabaklaan. Parang pilit ba nilang pinapahina yung kung ano man? Kasi woman empowerment, babae ng lalaban, tinatabla, kina-cancel, sina-silence yung lalaki. Tapos yung left side pa, kabaklaan. Imagine babae tsaka bakla. Ayun yung maingay, ayun yung magte-take over ng society. Diba? Magulo. Pero wala akong hate sa mga bading Marami akong tropang bading. Ano lang, napanood mo ba yung video na si Ricky Reyes tsaka si Ayun nga eh. Sila mismo nagsasabi na, tangina, OA naman yung mga hinihingi ng mga bading Totoo. ngayon. OA na. Yeah. Kumbaga tama yung sinabi mo, ako agree ako doon na they're asking for power for domination Hindi na equality. Rights, hindi na equality. Totoo Isa pa. Interrupt lang ito mabilis. Yun, yung lumabas na yun na may parang dalawang powerhouse sa LGBTQ na naglabas sila ng statement. Yung statement na yun, kung ako yung nagsabi nun, puta, cancel na naman ako nun. O ngayon, ang nagsabi, dalawang powerhouse sa community nyo, bakit ang tahimik nyo? Diba? Kasi kung talagang pinaglalaban nyo kung ano man yung pinaglalaban nyo, regardless sa kung sino yung nagsabi nun, pero dahil taliwas yun sa gusto nyo, dapat tutulig sa inyo rin yun. Pero ba't di nyo tinutulig sa? Mismo. Yung mga sinabi nun, yung dalawang powerhouse na yun sa community nila, kung ako nagsabi nun, putya, yari na naman. Saka madami akong friends na bading, tomboy, pero okay sila Okay sila sa akin. Okay sila kasama. Totoo. Okay sa It's just that hindi lahat. Totoo. Meron lang talagang mga sobrang yung entitlement ngayon malakas. Yeah. Sa akin din, ganun. May mga tropa akong bading. Sila Sinbad Salarsa andyan. Sinbad Salarsa, John Cleta Rumay, James, may mga tropa akong bading. Alam nila Saka yan. yung mga talaga, yung mga actually ako hindi naman sa I consider myself as an LGBT supporter. Alam din yung kaibigan ko na trans yan, na yan. Si Francine Garcia, sobrang kaibigan ko. Okay siya. Pero may mga iba, too much. Yung hinihingi nyo, too much na. Hindi na makatarungan minsan. Alright. Ano to? Na-OC ako dyan. Anong nangyari? Okay lang yan? Alright. Di ba? Balik tayo dun sa usapang bading, di ba? Isipin mo yung sinabi nung in-interview ni Tony, yung dalawang powerhouse na sa community nila. Diba, parang Rene Salud, Ricky Reyes. Sinabi nila na yung kasal, pakubayan nyo na sa kanila yan. Okay naman kumbaga tanggap naman na tayo di ba? Tama, wala silang naging ingay doon. Pero nung nag-joke ako na kaya mainit kasi mas marami pang bading kaysa sa puno, na-badrip sila. Hindi naman totoo yung sa akin. Totoo ba yun? Hindi naman totoo yun Di ba? Pero bakit sila galit na galit keso nagke-create daw ng hate keso ino-oppose nga, di ba? Sa kung anong gusto nilang mangyari. Ayun yung ko lang, hindi ko lang kino-content Pero alam mo ito, meron akong conspiracy dyan. Bakit dumami? Ang bading. Ang bading. Okay. Dati tinatawanan ko lang to, yung mama ko. Mama ko nung buhay pa siya, ako nito, naalala ko, high school. Sabi ng nanay ko, yung gatas, yung mga nasa taas, yung let's say yung mga first world country, yung gatas na binibigay nila sa mga third world country, may something na nilagay. Na tataas yung magkakaroon ka ng imbalance sa hormones mo. Okay. So surprisingly, ngayon,
tumatawa ako dun, mama, hindi naman totoo yan. Ano, ganyan. Kasi nga, ang goal nila, hindi tayo dumami. Mas mag-lessen yung population. Okay. So the only way you can do it is damihan mo yung bading, damihan mo yung tomboy. Totoo. Yun yung ano nun. So, para makontrol yung ano. So, nilagay sa gatas. So, kasi ako hindi naman sa, madaming kumbaga, kaya andun ako sa, pag sinabi ng isang tao na bading siya, bigyan mo ng love, bigyan mo ng understanding, bigyan mo ng kasi, hindi naman tayo namimili ng kasarian As natin. an individual. As an individual Totoo. Yung respect nandun naman eh. Ako marami akong mga kilalang bading na alam nila yan kung paano ko sila kausapin. Tao ko sila kausapin. Mismo. 'Di ba? Mali sa akin yung ng bading, yung mang turn down, pagtepan mo yung bading, yung toxic yun, yung panahon namin na pag bading gugulpihin mo, parang mali. Mali sa akin yun. Never, kahit hindi bading, kahit babae o lalaki, pag ginulpi mo, mali talaga yung pag gugulpi mo siya, trip-trip lang. Pero dati, yung times ko na, nung 80s, 90s. Binabanatan, pinagtitripan talaga. Umamin yung anak, bading, binugbog ng tatay. Yeah. Diba mali eh. Yun sa akin mali yun. Pero, mali rin naman na you guys na ngayon, because you have the power, you're asking for too much. Parang untouchable sila. Like for example, Mismo. Totoo yun. Totoo na mali naman talagang silang sakta ng physical. Mismo. Pero ito, real talk, honest to goodness. Sinong pinakamalakas mang okray sa society? Sila, di ba? Malakas sila mang asar, di ba? Yung isa nga, yung parang pinaka malupit sa kanila, nasa national TV pa eh. Walang ibang ginawa yun kundi mang okray araw-araw. Mismo. Ngayon, pag sila yung inokray naman, homophobic, no? Homophobic. Di ba? Pero ako rin naman, gusto ko i-correct yung lalaki. Hindi lahat ng bading type ka. Ha? Totoo. Wag ka rin feeling hayop ka. Di ba? Pag nakakita kang bading, anuin ako. Gago, ang pangit mo. Totoo. Di ba? Yeah. Umayos ka din. Hindi lahat ng bading, putang ina, chancingan ka, anuin ka. Yeah. Diba? Pero marami kasi talaga. Madami rin naman. Totoo yun. Pero, tangina, mali rin yung homophobia eh. Yeah, totoo. Diba? Hindi ba naman tama yun? Ang kaso nga, ito iniisip ko Sure ako pinag-aaway lang nila. Pinag-aaway nila lahat. Pinag-aaway nila yung tayo. bading, laban sa lalaki. Babae. Yung mga babae, laban sa lalaki. Parang pinipilit nilang pabagsakin yung mga lalaki. Mismo. Kasi like for example, nung naglabasan yan sila Bugoy, ako legit, proud na proud ako masasabi ko, na kung bakit ako ganito, malaking bagay yung pakikinig ko ng mixtape niya, ng music niya. Na nakapagmulat talaga sa akin yung pakikinig ko sa mixtape ni Bugoy na Koy Koy. Ngayon, nung lumabas si Bugoy na Koy Koy, kung papakinggan mo talaga siya, wala naman siyang sinasabing laban sa kung sino. Mismo. Ang ginagawa niya, ang tinuturo niya. Tsaka pag na-meet mo siya yung energy ng tao, love. Yeah, totoo. Ang ginagawa niya, ang sinasabi niya sa music, ang sinasabi niya, kung paano ka bilang isang lalaki, kung paano ka lulupit dito sa fucked up na mundo. Omsim. Di ba ngayon? Andrew Tate. Di ba, bakit? Na-hate din yun, di ba? Na-bad trip din tao doon kasi nga tinuturuan niyang maging malupit yung lalaki. Yung sistema nga, ang gusto nila, maging mahina yung lalaki. Mahina. Alam mo, isa pa yung ito, tingnan mo yung concept nito. Yung mga first world country. Kung halimbawa, maggegera, ang unang titingnan mo, halimbawa ikaw yung bansa, titingnan mo, ilan ang strong na lalaki dyan. Totoo. Pag nakita mong, Spartan. Putang, wala. Natin girahin kahit mga 100 lang yan, pero nakita mong mga malulupit na yan, hindi matatakot ka dyan. Yeah. Pero kung lahat yan may hina, lahat yan puro jackal, puro games, puro distracted sa social media, like sa yun putang inagirahin natin. Yeah, totoo. Kaya nga tayo, alam ko, inasnap. Madidelete tayong lahat yung Pilipinas. Inasnap. Inasnap. Kaya ako nakikita ko dito sa podcast na to, isa rin to sa, kumbaga, tulong-tulong tayo, advocacy sa lalaki na, tangina nyo, gumising na kayo. Ayun yung sinasabi namin. Kaya, tangina sa pangalan pala Anti-Support Social Club. So, tinuturuan namin, hindi namin sinasabing perpektong lalaki kami. Pero kumbaga, sinishare lang namin yung mga nag-work na sa amin. Yung gantong method, gumana. Yung ganitong mindset, gumana. Sinishare namin. Kasi kung pwede naman kami maging makasarili, pwede naman tayo maging makasarili. Pwede natin tong perahin tong internet, pwede tayong mag-content na mag-content, perahin natin sila. Pwede. Pero bilang lalaki kasi, hindi ko alam kung ramdam mo rin, pero bilang lalaki habang nagkakaroon ka, parang mas tumitindi lang yung urge mo na magbahagi eh. Mismo. Diba kasi pag babae nagkaroon,
Kaya ko pala mag-isa, ganito ganyan, strong independent type shit. Katawantaduhan nga yung ngayon ko na napapatunayan, katawantaduhan yung mayaman, masamang tao eh. Oh, legit. Legit, pucha. Ako rin Yung noon. mga circle natin, tingnan mo yung mayayaman, masamang tao ba? Putang ina, Hindi. giving nga eh. Yeah, totoo. Totoo. Para sa akin, pag Mali si Fernando po eh. ngayon, yung mga movie nga, Si di ba? Paquito Diaz, sindikato. Sila kasi Diba? nagpauso Yung nung bida ganyan, mahirap. Totoo. Putang ina. Nung napunta ako sa gantong industriya, nung nakakilala ko, nung mayaman talaga. Mayaman talaga. Tangina, okay. So, nandun na siya sa buhay niya na ang iniisip niya, paano na siya magiging impact na healthy sa society. Hindi. Tsaka yung madami siyang mapapayaman. Kaya pag nakakakita ako ng ogag na mata pobre, tangina, sakto lang yan. Hindi, tsaka hindi mayaman. Oo, sakto lang Pero yan. ito, aminin mo din. Yung mga totoong mayayaman, simple. Oo. Pero yung mga galing sa sobrang hirap, biglang yumaman, yung pa yung mga mata pobre. Yung mga galing sa hirap na biglang naging mata pobre, hindi sila biglang yaman eh. Oo. Sakto lang. Sakto Mula lang. sa zero, napunta sa sakto, nagkaroon ng kakarampot, akala mo na kung sino. Sila yung, kaya pag nakita ko ng ganun, yung kunyari, Sino yung mga influencer na ganon? tangina, ayoko mag-drop name. Hindi tayo, alam mo, ito yung era ng Alam hindi ka ko, na alam pwede ko. mag-drop name kasi nga Alam putang ko. ina na-install na nila yung puki ng inang losot-losot na yan eh. Diba kung 2021, Tinetesting ko lang yung tapang mo. wala ano na ako. Kumbaga, alam ko na Mabait yung, na. hindi mabait, alam ko na yung tamang pananalita. Yan. Yeah. Galing na. Pero kung 2021 tayo nagtagpo ng ganito, putang ina mo. ubus ang ano mo, 4 Yung hours long ka. hair ka, nakaganon, Yeah. tapos dilat na dilat yung mata. Yeah. Pag nakakita ko sa mall nung gano'n na, kunyari, naka-luxury brand siya na ganito, pero makikita mo, magre-reklamo kasi ang tagal ng serving. Ay, gago ka. Tangina, yaman-yamanan ka. Ang dami mong ginto, yaman-yamanan ka. Tapos nagre-reklamo ka kasi madaming tao, ang ingay-ingay, ang bagal ng serving. Tangina, kung mayaman ka talaga, nasa ibang bansa ako makain, ba't andito ka? Mismo. Para sa akin, ganon. Hindi, tsaka, ako nga, hindi naman sa pag-aano mas trip ko nga ba, magkakape ako, Starbucks, okay din naman. Pero ngayon, ginagawa ko yung nagkakape ako, Manila Pen, Soler. Yeah. 100 lang diferensya eh. Pero yung feeling, Yeah. na shit, I made it. Andun yung may... namamanifest mo eh. Andun yung may pera talaga. Oo. Diba? Ngayon, pag nakita kayo nung parang kahit luxury brand pa yung suot niyan, daming ginto, Nagyayabang sa ordinary bus. nasa nakasakay. mall, Oo. nasa mall, andun siya, nagkukupal-kupal siya kung saan establishment doon, ang gaspang ng ugali. Para sa akin, ano lang yun? From zero, nagkaroon ng kakarampot. Mismo. Diba? Ngayon, may magtatanong, kayo ba, mayaman ba kayo? Ako, wala, hindi. Nasa survival pa ako. Ako din. Tangina, may mga buwan na May nasisiro trabaho ako. lang tayo na komportable, na masaya tayo. Ano to? Ganun lang. Yeah, parang employed pa rin tayo. Employed. Pag Parang wala, ganun. pag wala akong ginawa, wala akong kakainin eh. Ako din. Yep. Pag hindi ako nag-content, wala. Pero lang, parang mas pinili lang natin yung gantong magaan na, Trabaho. hindi trabaho, na energy ba? Kasi ako naniniwala ako dito sa buhay internet. May dalawa kang pagpipilian. Yung ganito na magaan, na chill-chill lang, nakakala nila, dahil pero siguro nito nakakain sa ganito ganyan. Or, yung isa na puta, walang ibang nangyari sa content ko kundi drama, nasunugan kami, iniwan ako. Puro drama. Ay, Di ba? para may kilala akong ganun. Puro drama. Di ba? Wala nang nangyari. Pag pinapanood mo, wala nang nangyari sa kanyang masaya. Oo. Di ba? Ngayon, andun yung awa. Oo. Andun yung simpatsya. Oo. Ngayon, sa gantong ginagawa naman natin, makikita nila, kumakain tayo sa ganto. Relax na relax tayo sa sakyan. Punta sa ganto, punta sa ganyan. Andun din yung energy naman na, tangina, gusto ko yan, no? Gusto ko ma-experience yan. May dalawang energy eh. Kaya para sa akin, ako, mas pinili ko lang yung ganto na energy. Pero legit, kunyari may nakita na napanood kayo na kinain ko yung gantong steak na ganto yung halaga. Putang na, iindahin ko yun ng 1 week. Kumbaga, ano muna ako ngayon, kape-kape lang ako. Nag-content ako dun last time. Kumbaga, nasa survival pa rin. Diba? Nasa survival pa rin. Kasi akala nila pag influencer, public figure, big time eh. Hindi. Big time. Mas komportable lang, medyo mas masaya yung ano. Totoo. Pero ako ngayon, andun din ako sa kahit ikaw, alam ko yan. Wino-workout mo na yung labas eh, yung negosyo. Yeah. Kasi autopilot na yung ano mo eh. Basta gawin mo lang yung daily task mo, di ba? Ooh. Yeah. Pero yung labas, galawin mo na yan. Yung mga e-commerce, mga produkto. Tsaka diba? hindi ko alam kung may nagsabi na sa kanila,
2023 hanggang ngayon, nawala na yung pera sa, nawala. Saan? Sa Facebook ba? Yung in-stream ads, nawala. Wala. Nawala. Kaya, kung napansin nyo, maraming nag-promote ng sugal, ganyan. Kasi nataranta hindi na alam paano isusustain yung Saka kasi minsan, iisipin mo din yung madaming influencer tayong alam, sikat, pero walang ganun. Totoo. Ako, example ako nun. Perfect example ako. Kahit naman ako eh. May kita nila na, punta sa ganito, pansi-pansi, labis-labis. Pero sakto lang. Wala akong pera. Para lang tayong may magandang trabaho. Hinga mo Ganun ko pa lang. 50 mil ngayon, wala akong mabubunot eh. Pero naka-invest yung pera mo. Wala rin nga eh. Hindi ako naniniwala sa'yo to. Hindi ako naniniwala sa'yo. Wala rin nga eh, okay na eh. Hindi, legit. Ang mindset mo kakaiba din. Yun lang Kilala napili kita. naming energy. Oo. So ako, numero 1 kong sinasabi sa mga nanonood, huwag silang masyadong parang mapassionate ba sa buhay internet. Kasi ako masasabi ko 70% ng nakikita mo sa internet di totoo. Ito. Ano na lang masasabi mo dun sa mga, halimbawa, nagko-coach ka ng mga ganito, pero pag nakita mo naman, putang ina, pumutok sa mukha mo yung mga gawain mo. Ano masasabi mo? Kasi yung mga tao, hindi man marunong mamili ng pakikinggan eh. Yeah. Kung halimbawa, relationship, nakinig sila dun sa putang ina, fucked up naman yung relationship. Yun nga, sa totoo. buhay. Yun din ang sinasabi ko. Mali eh. Yun din sinasabi ko na, putang ina, piliin nyo yung papakinggan nyo. Like for example, nabanggit ko na to last time eh. Iyak yun. Merong isang babae na advocate siya sa pagpapalupit ng babae. Siya yung bukang bibig niya yung suotin nyo gusto nyo. Hindi kayo pwedeng i-judge kahit gaano kataas yung body count nyo, ganito ganyan. Ngayon, binitawan ko lang siya ng statement na talagang umuga sa buong karir niya. Ang sinabi ko lang, nagpapapakinig kayo dyan sa idol nyo na yan. Yung idol nyo, nasa kondo, may sariling sasakyan. Pinipera lang kayo niyan. Kayo na listeners niyan. Puta kayo yung nasa tunay na buhay. Hindi nga natin alam kung na-experience ba yung tunay na buhay. Yung nagko-commute, MRT, bus, sa EDSA, sa Commonwealth. Exactly. Nilalagay niya kayo sa pahamak, pinapahamak kayo ng idol mo. Nabaliw siya dun. Kasi nagpapapakinig sila dun, kawawa yung babae na hindi niya napili yung idol niya. Nakinig siya dun sa woman empowerment advocate na yun. Hindi pala ako pwede judge siya basta kahit anong suotin ko, ako pala masusunod. Hindi ka naging considerate, pupunta ka sa ganito, luluwas ka, wala kang sariling sasakyan, commuter ka, wala ka man lang pang grab, magko-commute ka lang sagad, tapos yung suot mo, pang nakasasakyan, pang fancy-fancy, mamamanya ka talaga. Isipin mo, para sa akin, malaking bagay na kung ba't nalagay ka sa ganong sitwasyon kasi na-impluwensyahan ka nung maling idol mo. Di ba? Tama. Tangina, nakasasakyan yung idol nyo eh. Nakasasakyan nyo, nasa kondo yun, safe na safe yun. Tangina, kahit magsuot talaga ng cycling sa gabi yun, safe na safe yun, nakasasakyan yun eh. Kayo na idol, ganda ng lifestyle nyo, ganito ganyan, di ka nag-isip ng tama. Ginaya mo yung lifestyle niya. Yung estado nyo magkaiba. Tsaka para kang ganito, gusto mo mag-business. Putang ina, nakinig ka dun sa ka-opisina mong putang hindi Walang ayaw. business. Walang business. Yeah. Ganun siya eh. Totoo. Tanga eh. Totoo. Ganun lang yun. Pipiliin nyo. Kumbaga, like for example ako, wala akong abs. Pag tinuruan kayo paano mag-abs, makikinig ba kayo sa akin dapat? Diba? Tsaka ako ganun din ako eh. Ang pinakikinggan ko iba-iba. Spiritual. Ito, magaling sa spiritual. Okay, pakikinggan kita. Pero yung pag nakita ko, halimbawa, hindi naman okay yung mo, ganyan. Pakikinggan ko naman yung iba dito. Yeah. Yung isa naman sa business, siya naman pakikinggan. Yeah, Iba-iba eh. Totoo. Hindi siya yung Kala bihira mo yung alam niya holistic lahat. eh. Bihira. Wala talaga yung may alam ng lahat. So pipiliin nyo talaga yung pinapakinggan nyo. Tapos, dapat clear sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit nyo siya pinapanood. Like for example, ako may mga pinapanood ako na pag gusto kong matawa, gusto kong mag-trip, lap trip. Panoorin ko to, Malupiton, Joel. Hindi pwedeng ang gusto kong mag-gain ngayong araw personal development, personal mastery, papanoorin ko si Malupiton. Hindi. Pero kung gusto kong matawa nung moment din, papanoorin ko si Joel si Malupiton. Yeah, Comedy. Diba? Talaga funny. Ganun lang. Kailangan maging clear kayo kung ano yung gusto nyong mahita doon sa pinapanood nyo. Kaya nga ang dami yung choices eh. Kaya nga iniwalay ko na tong channel na to eh. Kasi sabi mo sa akin eh, ang ganda nung nyo ni Coach Ras, pero gusto nilang makita dun, pero binagsakan mo ng personal mastery. Totoo. Gulat ako nun eh. Gulat ako nun. Nag-pop up. Tiyo, Bray. Coach Ras? Sabi ko, kilala kita personal? Oo. Pwede. Pero yung channel, sabi ko yung channel.
Tama. Totoo. Tama naman. And ako nagpapasalamat kasi hindi ko mabubuo tong channel na to. Ito yun, si Atoy, isa sa mga catalyst ba't nabuo ko tong channel na to. Diba? Parang ganun. Na time na talaga na maano. Ayun. Tsaka yun nga naniniwala ka na lalaki ang malaking factor talaga sa society. Pag lumakas lahat ng lalaki, yung mga babae, magiging feminine energy na sila ulit. Yeah. Kaya Mag-heal ang Yes, sir. Babalik yung tamang dynamics ng mundo. Yun! Kaya nagkagulo, kaya nafa-fact up ngayon. Ako sinabi ko na rin to sa mga podcast namin sa Anti-Support Social Club. Kaya ang gulo ngayon, kasi mas marami pa yung lalaki na tamang salsal lang talaga. Hindi nag-i-strive ng mas malupit na Tsaka version niya. Nagko-comment na beautiful. Details, please. Diba? Pucha. Para sa akin. How much? Tayo yung Alam mo, bro, tinasabihan ko yung anak ko, putang ina, huwag kang magbabayad, Yeah. Walang Totoo. glory yun. Oo. Yan din sinabi na pag-usapan din namin yan. Ako sa kanya, yes, Nad, don't worry. Ganyan. Ganun siya. Magbabayad, walang glory dun. Hindi Tangina yun ang ko niya. inahabol mo. Kunyari, di ka nakakabeng. Sa mga lalaki kasi, di ka nakakabeng-bang, di ba? Oo. Pag di ka nakakabeng-bang, ibig sabihin, May mali. palpak ka pa. Palpak ka pa. Yun, Kasi nga totoo yung yun. babae, design sila na ma-attract sa maangas na lalaki, sa may Oo. tira na lalaki. Oo. Ngayon, pag hindi sila dumidikit sa'yo, ayusin mo, wala ka pang tira. Yun. Ngayon, kung Kung wala kang tira, hindi ka makakatira. para sa akin para sa akin, kung ako ikaw, Oo. alam mo sasabihin ko sa anak ko, huwag kang magbabayad. Pero kung yung babayaran mo, sikat na artista, halagang 2 milyon, tas yung 2 milyon, barya sa'yo. Para sa akin, glory yun. Di ba? Isipin mo, kakantot ka 2 milyon, pinakasikat na artista na wag natin pangalanan, iniyot mo para sa 2 milyon. Tas yung 2 milyon, di mo ininda, barya sa'yo. Para sa akin, glory yun. Mismo. Di mo naman mapupulit yung 2 milyon eh. Mismo. Di ba? Pero kung yung gano'n na tagwa 1.5, tagti 3K. Gets ko yung concept po. Mga Medyo dark siya, pero maganda yung concept. Oo. Mismo. Pero pag mga tag 1.5, ganyan na. Para sa akin kasi yung bembang, bonus siya sa akin eh. Yeah. Ang exciting dun, yung tipong sumurrender yung babae sa'yo kasi Yeah. ginalingan mo sa buhay. Yes. Sumurrender, umiga. Yeah. Di ba? Kaya tangina, ang daming nagagalit sa akin. Na-cancel ako ng na-cancel simula nung pinaulit-ulit kong sabihin sa mga nanonood sa akin na lalaki na, tangina, wag niyong habulin yung babae. Huwag niyo habulin yung mga babae na yan. Totoo. Ayaw din nilang hinahabol sila. Tutukan niyo yung sarili niyo kasi pag tinutukan niyo yung sarili niyo, yan yung kusang lalapit, makakapili ka pa. Oo. Ang dami yung babae na bad trip dun. Tutukan mo yung sarili mo para matutok mo dun. Ang daming babae na bad trip dun kasi nga yung mga supot na lalaki, yun yung nagiging utu-utu nila eh. Yun, diba? mismo. May craving mismo. sila, walang pera yung putang ng babae. Oo. Uutuin yung lalaki na humaling sa kanya, yung lalaking supot na tanga-tanga naman. Ikaw, ano masasabi mo dun sa nagbabayad ng PR, mga ganyan? Ano masasabi mo sa mga lalaking ganon? Pagmamahalin nga, di ba? Oo. Ganun, pagmamahalin. Pero pag yung pilit na pilit, wala eh. Walang dating eh. Pero para sa akin kasi, ako naman, ang view ko dyan, ayoko talaga magbayad. Para sa akin, putang ina, mag-isa na lang ako. Pares Alam mo lang yung parang yung value ko, ako magbabayad, mas may value ko sa'yo. Oo. Di ba? Yeah. Meron akong ganun dati, putang ina ito, real talk nangyari to. Putang ina yan, di nagkukwentuhan, ganyan. O tara, sama ka na sa akin, 50K. Putang ina, may utang ka pa sa akin na 50K, 100K ako eh. Ano yan, ex-deal? Ginanong ko eh. Puta. Yun, wala lang. Tumawa siya, tahimik. Ginanong ko, inayaan ko. Putang ina, hindi ako. Yeah, Hindi totoo. talaga eh. Napagdaanan ko rin, siyempre lahat naman tayo, nagpamasahe, kalukuhan ko yun nung bata. Pero yung ngayon, yung level na alam mo yung feeling mo na sobrang inayos mo yung buhay mo, nag-heal ka, kumikita May ka product na lang yung gano'n na nabibengbang mo lahat eh. Nang gusto mo. Hindi kami papakandot sa'yo kahit maging sino ka pa. Hindi gano'n yung ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, bilang lalaki, pag tinikasan mo, kaya nga yung mga matitigas na lalaki nagkakaroon ng kabitan issue eh. Ultimo yung babae, nalulunok niya na okay lang ako maging kabit. Paano yung mga hindi Matigas matitikas, yung nabalitaan natin sa internet, hindi matikas, putang ina, batuga na, nagwo-walk pa.
Ayun nga, nagbayad siya eh. Nagbabayad siya eh. Di ba? Nagbabayad siya, tsaka Hindi, wala na nga siyang pera. Galing na nga dun sa asawa ni loko niya. para sa akin para sa akin ito real talk. Oo. Para sa akin, palpak yung babae. Palpak yung asawa. Palpak yung kung sino man yun, yung partner na babae. Para sa akin, palpak siya. Okay. Bakit? Sige, explain mo. Kasi kumbaga kung ano yung pinasisingaw mong energy, yun din yung babalik sa'yo. Mismo. Kasi ako legit, eto legit Oo. Ako bilang, hindi naman sa pagyayabang, pero bilang si Ato, tangina nandyan na sila lahat yung mga babae na yan. Bibiyakin mo na lang, andyan na sila. Pero nung na-meet ko yung partner ko ngayon na Okay, sobrang si Wada, positive ng energy niya, Positive, sobrang nag-match kami. Oo. Tangina, wala akong pake sa mga hype na yan. Wala na akong pake dyan. Kasi match na kami. Oo. Kumbaga, na-fulfill niya yung mga Parang best friend mo nga eh. Oo, yung mga kulang sa akin. Ganon. Ngayon, eto sa Tapos mga, marunong magbenta. Yun ang gusto ko kay Wada. Totoo. Marunong magbenta. nag-strive pa na mas na-duplicate yung sarili ko sa kanya. Ngayon, eto, para sa mga babae to matagal ko nang sinasabi to. Pag sa ganyang edad, pansin nyo, laging ang namimit nyong lalaki ay yung bebeng-bangin lang kayo, binobola lang kayo, hindi kayo sineseryoso, hindi kayo ginojowa. Kasi hindi kayo kajowa-jowa pa. Boom! Ayusin nyo yung sarili nyo. Ngayon, yun dun sa nangyaring issue na yun, yung fucked up marriage, yung lalaki nag-a-avail. Oo. Yung Details, please. Yung babae. Lalaki. Yung babae nag-iyak-iyak, Oo. matungal-atungal. Oo. Kasi, hindi ka na nakitaan ng value ng lalaki. Kasi before, nagka-cheating issue na yun. Mismo. Bakit binalikan mo pa? Mismo. Nagka-cheating issue na yun eh. Pero Oo. sinuyo siya, binola siya nung lalaking ogag, Oo. nagpabola siya. Oo. Hindi mo alam nung nagpabola ka, nung tinanggap mo siya ulit, tae ka Wala na na sa siya ng- paningin. Tae ka nawala. na sa paningin ng lalaki. Nawala ka na sa ano. Hindi, tsaka bro, aminin mo, kahit sa lalaki, pag nag-cheating sa'yo, tinanggap mo, nawawalan siya ng respeto sa'yo. Totoo. Legit. Ang gusto ng mga babae yung lalaking, you had your chance, iwalay na tayo ngayon. Yeah. Ayoko na. Pag yung kunyari, lalaki ka, naghiwalay ka, tapos sinabul-habol mo, mas lalo kang di babalikan eh. Kasi supot ka sa paningin. Same thing dun sa babae. Ganun yung nangyari dun para sa akin Versus dun sa cold na, okay, ingat ka, I wish you well. Yeah. Tangin, ganun yung nangyari dun kung bakit siya niloko ulit nun. Niloko na siya nun, legit. Di ba kung may respeto ka sa sarili mo, tsaka dun sa mga anak mo, exit ka na dun eh. Mismo. Ba't nagpabola ka? Again, dun pumapasok yung self-worth. Self-worth, tsaka accountability. Kasi wala sila nun. Nanisi sila eh. Ngayon, itong narinig na to, ang comment nila dito, ina yung dalawa, victim blaming kayo. Enabler kayo. Again, yung lalaki na yun, Galit nga kami. para sa mata namin, tolongges yun. Promise. Kasi nagbabayad nga siya ng pek-pek. Wala kang dating, kailangan mo pa magbayad. Galit ako dun sa cheating. Pero always remember, you attract what you are. You don't attract what you want. Siguro, meron, pero masasabi kong kasi sasabihin niyan, may mga babae pa rin na hindi natrato ng tama kahit naging okay sila. Mismo. Maliit na porsyento yun. Mismo. Di ba? Most of the time, kung bakit ka hindi itatrato ng tama, check mo yung sarili mo kasi. Mismo. Kasi bilang, eto nga, may mga nakikita kayong mga lalaki na tangina, ogag kupal talaga siya. Pero pag na-meet niya yung babaeng talaga, umaayos yung lalaking ogag eh. May Umaayos ganon. kasi, May ganon. ayokong mawala to, kailangan kong galingan. May ganon eh. Ngayon, pag walang ganong energy yung namimit yung lalaki, lahat ng namimit yung lalaki, binibengbang lang kayo, pag Wambam, bengbangin, thank you, nagiging ma'am. cold. Check nyo kasi. Puta, Kantot kalimot. tayo na mamaya, ganda, naghahanap sila ng lalaki na itatrato sila ng tama, jojowain sila ng totoong jowa, ipapakilala sa nanay. Tangina, check nyo. Saan nyo ba nakilala? Sa club nyo nga nakilala eh. Di ba? Okay, sa inuman. Hindi, wala man sa club, pero sa inuman. Sa inuman na hindi ikaw yung imbitado, tropa ka lang ng tropa na naharbat ka lang doon. Tangina, low quality babae ka na nun, tapos maghanap ka doon ng pag may lumandi sa yung lalaki doon. Ang inaasa mo, siya na kaya? Saka may mga magagandang low quality, no? Maganda siya. Pero pag yung energy iba, parang tangina low quality. Ano nga yung tawag natin doon, pre? Parang baby cakes na lokwak, kumbaga, di ba? Puta yun eh. Baby cakes. Pantanggal ng kaluluwa yung mga terms yun eh. Baby cakes na lokwak, talagang maganda siya, chicks siya. Above talaga siya. Diba?
Okay ah. Oo. Pero yung tangina, ugali, sablay. basura. Tangina, may tattoo dito. Ganyan. Oo. Anyway, red flag ba sa'yo pag may tattoo yung babae? Hindi. Bilang tattooan na lalaki? Hindi. Hindi. Depende sa energy. Meron kasing may... Yeah. Pero sa Bali, Yeah. may mga matato na putang ina, spiritual, Totoo. yung energy, Totoo. loving. Yeah. Putang ina mo, halika dito. Bilis, doon tayo. Para sa akin, red flag yung babaeng may tattoo, pero hindi lahat ah. Oo. Depende sa kung anong itinato, tsaka Oo. kung saan itinato. Oo. Like for example, yung mga nabanggit mo na babae na tatuan. Putya yung mga tattoo nun, kumbaga mga may meaning. Yes, Yung mga sir. logo. Minimalist. Oo, mga logo na nag-a-attract ng mga positive aura, mga Oo. ganun. Oo. Pero yung putang na may ahas dito sa dibdib. Oo. Putang na parang gago nun. May ahas dito sa dibdib, dito sa bukal ng puwet may mga design na parang para pag binabayurot mo siya patalikod, may design. Ganda. Harder, nakasulat. Para sa akin, red flag yung babae. Ganun. Di ba? Oo. Di ba? Mismo. Red Hindi, flag. actually yung red flag sa akin, basta yung, alam mo na yun, yung energy niya. Ano, komplikado yung sa'yo. May komplikado yun. Pero matututunan nyo rin yan eventually. Si Ato alam na yan eh. Totoo. Kunyari lang yung hindi eh. Kasi nga, anyway, yung sinasabi namin na gano'n na parang di namin dinedetalye kasi hindi magigets eh. Oo, hindi magigets. Ngayon ako yung nag-a-adjust. Kinakausap ko pa rin sila ng yung magigets nila. Tama. Ngayon, yung binibigay kong mga awareness sa mga nanonood sa akin na lalaki, para may idea sila. Hindi ko naman sinabi na puta pag babae may ahas dito, automatic pokpok ba yun? Hindi naman. Pero malaki yung chance. So, hindi ko naman sinasabi na wag mong patulan. Pero mag-ingat ka. Galingan mo. Ganun lang. Hindi, tsaka hindi agad binibigay yung yung attention mo yun yung gold sa lalaki. Hindi basta-basta binibigay yung attention. Bilang babae? Yung lalaki, attention ng lalaki, ina-earn ng babae. Yeah. Kailangan tama ka. Totoo. Kaya nga, Gold sa atin yung attention eh. Kaya nga pag sinasabi nila na nagdadamit sila ng ganto, nag-aayos sila ng ganto kasolid, gumagastos sila ng mahal totoo. para sa gantong makeup, para sa sarili nila, hindi ako naniniwala dun eh. Hindi ako naniniwala dun. Self-care daw yun, pagmamahal sa sarili. Hindi ako naniniwala dun. Half totoo, pero majority hindi para dun yun. Oo. Nagpapasiklab ka sa lalaki. Mm. Diba? Like for example, yung digital lang yun, yung posting lang. Pag nag-post ka. Nag-post ka, nasa gantong lugar ka, nakaayos ka, ganto ganyan. Konti yung engagement. Mm. Lalapit ka sa tropa mo babae, di ba? Pangit pa be? Mm. Pangit pa be? Bakit concern ka? Sa likes. Mm. Ba't ka concern sa engagement? Hindi. Tsaka yung pag nag-picture kayo, huwag may post yan. Isa pa. Yeah. O kung para sa'yo lang talaga, wala kang paki sa sasabihin ng iba. Oo. Pero bakit may paki ka? May paki ka eh. May paki sila eh. Hindi, tsaka ba't may ipopost sa social media? Kung talagang wala kang paki sa iba, hindi mo ipopost. Tsaka ito pa, yung word na sexy. Kunyari lang ah. Kunyari babae ka. Mm. Ang sexy mo. Paano ko nasabing ang sexy mo? May tao na nagsabi na, tanong mo, palo ah. Mm. Na-attract ako sa ano mo ah. Mm. Kaya sexy ka. O ngayon, pag yung babae nagpa-sexy, tapos sasabihin nila para sa sarili nila yun, ano ba yun? Nagtutugma ba? Di ba? Pupunta ako sa club, magsusot ako ng sexy. Wala akong paki sa mga lalaki. Di ba? Kung gusto mo mag-club, magsasasayaw-sayaw ka doon, girls night out, tangina kahit ang suot mo doon, pambahay. Oo. Kung wala kang paki sa sasabihin ng mga lalaki. Oo. Pero dahil nagpapa-sexy ka, nagpapaganda nga, pinaghahandaan mo sila. Mm. Kaya nga sinasabi ko, di ko naman sinasabi ng hindi ka jowa-jowa. Saka Yung mga- ito. Ikaw, go. Halimbawa, merong ito yung mga babae, may mga ganyan style yun eh. Yung, hindi naman kami, parang hindi ako ganun eh. Hindi ko alam. Tapos nauwi mo. Pagubad mo ng damit, putang ina, Paris yung bra. Lingerie, first date Paris. Yeah. Magkaparehas ng kulay. Tapos So ayaw mo, hindi ka, di ba? Parang hindi ka naganda. Talaga ba? Hindi siya naganda para sa hindi niya bet na lalaki. Yun. Pero kumbaga kaya nga sinasabi ko yun, putang ina, walang standards ang babae. Walang standards ang babae. Oo. Kaya ang putang ina may the best man win na yan, yung mag-effort ka para ma-win mo siya. Tangina, hindi totoo yan. Kasi yung babaeng gusto niya yung lalaki, tangina, inasnap, magiging tayo. Naniniwala ko doon.
Di ba? Kanyari sa mga concert ni Chris Brown. Tangin yung mga babae kahit may jowa. Pag kinuha ni Chris Brown, sasama. Di ba yung mga boyfriend, wala nang magawa eh. Oo. Kasi nga, humaling sila dun kay Chris Brown eh. Oo. Di ba? Ngayon, wala silang standards kasi once makasalubong nila yung lalaking pasok sa lahat ng mga dapat nilang tantusan, papatulan nila agad. Mismo. Kaya sinasabi ko, huwag kayo manliligaw. Huwag kayo manliligaw, huwag kayo mag-effort. Sayang oras, sayang resources. Di ba? Pinapatagal pa, may mga nagtatanong, boss, tagal ko na nanliligaw, ganito ganyan, binibili ko naman gusto niya, hindi pa rin siya nasagot. Tangina kasi hindi ka nga gusto niyan. Hindi ka lang niya binabasted kasi sayang ka, andyan ka, binibili mo yung gusto niya, yung cravings niyang McDo sa gabi, andyan ka. Gusto niya mag-ride sa Tagaytay, Baguio, andyan ka, uto-uto ka. Di ba? Without thinking na, puta yung babae na yan, may nginalngal na bayag yan ng hindi mo alam. Kasi nakasalubong niya yun sa club or kung ano man, tas, ang hot nito pasok sa standards ko. Ay hindi, pasok sa preferred ko. Yun. Kaya para sa akin, walang standards ang babae. Ang meron sila kursonada. Sim. Uy, kursonada ko to Laban ako dito. Kaya nga may mga one night stand eh. Wala namang one night stand ng lalaki yung may gusto. Kahit anong gusto mo, kung hindi gusto ng babae, wala mangyayari. Mismo. Di ba? Magbumuha pang naman muwersa nun. Nagkakaroon ng one night stand kasi ginusto ng babae. Yang sex na yan, ang nagpapasya niyan, babae. Mismo. Yun nga, babae yan nagsiset ng breaks. Kung maayos kang lalaki, pag sinabi niyang no, tigil ka eh. Yeah. Di ba? Ngayon, pag may bilang lalaki, may babae ka na, tagal mo nang pinipursue, hindi mo siya ma-win-win, tangina, tumigil ka na. Hindi. Meron nga ako nun dati. Okay. Dati to Okay. babaon mo na, nakatutok na. Biglang sabi, ay, hindi ako pwede, may boyfriend ako eh. Di uminto ako. Okay. Kasama ko na yung pantalong ko. Biglang, pero pwede naman kita i-blowjob. Putang ina. Ano Sige. pala? Loyal. Pero maangas ka. Maangas ka. Andun yung aura mo. Tangina, naghubad siya sa'yo nang may jowa siya. Oo. O, di ba nakikita? 20s ako nito hindi ito mo recently. Isipin nyo, tangina si kasing gwapo ba ni Daniel Padilla or Enrique Hill or kung sino man to? Hindi. Hindi, di ba? Tangina. Pero may Hindi. ganong instances, ibig sabihin posible as long as bilang lalaki, kontrolado mo yung mga dapat mong makontrol. Kasi Mismo. para bumuka ka sa'yo yun. Di tsaka aminin mo, Malupit ka nun. may poging supot din eh. Oo, ang dami. Madami. Yung parang, pag nakausap ng babae, after 20 minutes, ay walang personality. Yeah. Kasi yung pogi, first 20 minutes eh. Yun, totoo. Mga 1 hour, yan. Totoo. Meron Kaya ka. nung Pag hindi ka malupit, nung unang di ba, unang 2 taon ko dito sa internet, pangit lives matter eh. Sa itsura ako nakabase, di ba? Ngayon, na ako ngayon, kumbaga inner game na. Maging Ganda malupit yan. ang lalaki. Ganda Maging yan. malupit ang lalaki, kontrolin mo yung pagkalalaki mo. Yun. Pagharian mo yung reality mo bilang Galing isang yan. lalaki. Galing yan. Diba? Yan na Hindi yung tayo ano ko ngayon eh. Hindi na tayo nakabase sa itsura ngayon. Kasi proven and tested ko na eh. Yung itsura, first yun. Yeah. Doon tayo, oy, itong ganda. Ugali. Ay, ayoko yung ugali. Ay, ganda. Ay, okay ugali. Ano pa rin yun? Prerequisite pa rin yung maganda. Napagtanto ko lang din. Ngayon, wala to before. Kasi before, itsura talaga. Putang ina, dati pag tatuan ka na ganito mukha mo, huldapper ka eh. Diba? Magnanakaw ka, snatcher ka. Tawad-tawa ako sa'yo dyan, ayop Di, ka. putang ina, legit yun. Na-experience ko mga kasi. Ngayon, ganito itsura mo, tapos naaurahan mo, kaya mong dalin. Ganyan itsura mo, pero naka-essentials. Kaya mong dalin. Hindi, kaya mong dalin, legit, di ba? Ganito itsura mo, kaya mong dalin. Di ba? Ano ka? Nakatingala ka pa. Hindi kayo, parang ogag. Yes, sir. Makakabaligan ng legi. Lilingunin ka talaga eh. Nasa tikas talaga angas. Tangina, before lilingunin ka. Tangina, paano nakapasok dito yun? Pero ngayon, kahit pangit ka, ito sinasabi ko, kahit pangit ka, as long as kaya mong dalin. Di ba? Naalala ko nga nun Lilingunin eh. ka. Dati, sobrang broke ako. Banda ako nito. Sobrang broke. Hindi ako ano. May mga mahiyaman na Chinese. Banda ka? Na bumabarkada sa amin dun sa bar na yon. Nililibre lang kami ng drinks. Gusto nila nandun kami sa table nila kasi nandun yung mga chicks. Yeah, So kasi may nga, energy exchange. kasi nga banda ka eh. May value. May aura ka nun. Di ba? May Olympic value. yung aura mo nun. Wala akong pera, pero yung value ko, meron ako nito. O ikaw, may pera ka, painumin mo kami.
Ganun kami. Yeah. Kasama namin ngayon, uupo sa table mo to. Yeah. Ayun yung sinasabi ko ngayon, ayun yung pinipilit namin ituro ngayon na Ang value hindi lang pera eh. yeah, pagkatao yun as a Pagkatao, whole. oo. May mga iba't ibang department yun. Mm. Diba? As a whole yun, hindi lang sa pera. Kasi eto nung nandito na ako sa gantong galaw, marami akong nakilala, putang time pera, milyonaryo talaga. Oo. Pero Pero malungkot. malungkot, Nagsasalsal. mahina sa lahat. Pero madami siyang pera. Oo. Tigilan nyo yung pagsasalsal. Mas masarap ang pepe kaysa sa palad. Yeah. Diba? Pagtabawan nyo. Ngayon, kung hindi nyo kayang dumiskarte ng babae, pukusan nyo yung sarili nyo, magpayaman na lang kayo, tapos bili kayo ng mga ganun, taga 100,000 na babae. Di ba? Yun ang bayaran mo. Di ba? Kung hindi, kasi nga, kahit anong gawin, kunyari, magturo tayo, pwede tayo magturo ngayon dito paano didiskarte ng babae. Paano ka kakausap ng babae. Ay, huwag mo ituturo. 50,000 yun. 1 hour. May ganun nga, di ba? Pwede natin gawin. Pwede natin gawin. Ang kaso, hindi lahat ng lalaki kaya i-execute yun eh. Oh, hindi. Kasi nga ano yun eh, bayag talaga Saka yun ang trabaho. Oo. Ang trabaho. Ngayon, Ako, honesty, ang haba ko rin pinagtrabaho. Yung ngayon, ang haba. Ang haba. Hanggang ngayon, I'm still learning. Kasi minsan may mga some parts of me bumabalik eh. Pero nahihila ko na sa pabalik hindi ulit sa gitna. bumabalik. Nagkakaroon lang ng mga new meta ngayon, nag-a-update lang yung software mo. Yun nga. DNA update. Nag-a-adapt ba? Oo, nag-a-adapt. Hindi bumabalik. May mga Andiyan na, ganun. intact na yung lintik yung aura mo. 52 ho siya, tignan niyo yung aura niya. Tangina mo, hindi ako 52, mahiya ka Ilan ka naman. ba? Ilan ka ba? 46 ako. Pero tama, 46? Ayop ka. Ginawa mo pa akong pa-senior. Hindi, pero tama, 46 na, 46 siya. Honest to goodness, comment kayo, mas mukha pa akong matanda sa kanya eh. Ay. Di ba? Kunyari, babae ka, di mo kami kilala parehas, di mo kilala na si Ato ako, di mo kilala na si Tio Bray ka. Ngangalgali mo bayag niya, over sa akin eh. Tignan mo yung energy ni Tio Bray. Pero ako, honestly, ikaw, nakita kita nung nagsa-start ka, nung hindi ka pag ganun ka, Yeah. pero madami ka ng versus yung itsura mo ngayon, ang layo. Kasi nga... Yung energy, Yeah. yung healing, Totoo. yung iba. Totoo. Hindi ka na nga atong pangit eh, para sa akin eh. Parang ikaw yung, in-idolize ka nung pangit para maging katulad mo kung ano kang ngayon. Yun nga yung ginagawa ko ngayon, yung transition. Oo. Okay na, nasaksiyan nyo na kung paano ko tinagos bilang isang pangit eh. Oo. Ngayon, ang tinuturo ko sa inyo, mas valuable na. Mm. Kung bakit gumana. Kung bakit tumagos. Kasi yung mga naging method ko nun, nag-umpisa sa pagpapalupit eh. Inner game talaga eh. Ayun yung tinuturo ko sa kanila Saka ngayon. putang ina, ever since from the start, nagbebenta ka na ng shirt, hustler ka na eh. Magaling ka talaga dun eh. Iba yung hustler eh. Alright. Diba? Yung 7 Requiestas pa lang yung mga binibenta mo. Mga print, mga ano. Right? Diba? Iba yun eh. Ngayon, nababadtrip sila sa atin sa mga ganito. Sa amin, sa Anti-Supot Social Club. Kasi nga, Tagina yung pangalan pa lang, alam ko, ikaw na nag-isip eh. kasi nga naman nagtuturo kami sa lalaki Oo. para maging malupit. Unang-unang nababadtrip, babae. Ang Oo. putang ina nyo. Badtrip sila, bakit? Oo. Nawawala na yung mga lalaki na uuto nila eh. Mismo. Diba? Tagabuhat ng bag. Tangina mga tuso yan eh. Sinasabi ko mas tuso babae sa lalaki. Sinabi mo. Di ba? Sinabi Mas mo. yung babae. Pagtanga ka, yari ka. Oo, Ngayon, grabe ngayon. Papaikutin ka nila sa palad nila. Mm. May gusto silang ganito. Alam nilang humaling ka sa kanila. Ulul na ulul eh. Ulul na ulul ka sa kanila eh. Kaya nga ang dami ngayong sikat na babae. I-check mo. Putang ina, walang talent, walang value. Ganda lang. Malaswa lang siya. Oo. Di ba? Malaswa lang siya. Yun ang tawag ko, ang ambag lang sa'yo, Pepe at ganda. PG. Pero nga, ako para sa akin, alam nila kung paano lalaroin yung kung anong meron sila, yung pek-pek nila, yung kalaswaan nila. Kasi tama yung mga low IQ na lalaki, napapaikot nila sa palad nila. Di ba? Mag-upload sila ng ganito. Putang ina, pag pinanood mo yung content, ano yun? Ginaganon yung par. Di ba, putang ina, pinanood mo yung upload nila, putang ina, ano yun? Walang ano yun ah. Walang learnings, walang kahit ano yun. Hindi nga nakakatawa eh. Nakakautog. Oo. Ngayon, yung mga low IQ na lalaki, ayun yung nagiging kasangkapan nila para maging sikat And sila. madami yun. Totoo. Ngayon, nababadtrip sila sa ganitong movement na pagtuturo sa lalaki paano wag maging tanga, wag maging supot. Nawawalan sila ng mauuto kasi. Di ba? Mawawala yung spunky. Totoo. Kumbaga, may mga ganun na ngayon, di ba? Yung kumbaga yung mga business tycoon na
sablay sila sa babae. Ngayon, tangina. May mga magtuturo sa'yo ng mga coach na kung paano. Oo. Kasi may resources ka na, madali na yan. Oo. Tuturo ko sa'yo kung paano. Di ba kasi natuturo eh. Natuturo yun. Di ba? Ngayon, Saka na sa akin, anong pinakamalaking gateway to self-improvement, spirituality, lahat, workout, bro. Totoo. Gym. Totoo. Gateway siya talaga sa madaming bagay. Madaming ka madidis. Gym, meditation. Yan lang. Gawin mong dalawa. Putang ina mo. Lahat. Bigay ka ng Ayos. example. Paanong meditation? Kasi sa akin, ganito ako mag-meditate. Sige. Pagising, hindi hawak ang cellphone, pipikit Good. ako sa isang sulok. Nakapikit lang ako. Good. Pero gising ako. Oh. Isang oras. Coach Russ. Yun na. Umupo. Actually, kahit mulat eh. Okay. Pero nakafocus ka lang sa poste. Hihinga ka lang. Yeah. Yun meditation. Umupo ka lang. Sitting still. Achieving nothing. Just sitting still. Yun lang. Yeah. Meditation na yun. Actually, try nga nilang sa mga lalaking nanonood dyan, try nyong pagkagising nyo, huwag nyo hawakan yung cellphone nyo. Yun. Tumayo kayo, maglakad kayo. Yun. Umupo kayo tapos huwag kayong kikilos. Tumulala lang kayo. Huwag nyo hawakan yung phone. Kasi puta pagkagising mo, sa cellphone ko. Amen. Then tsaka ito yan eh. Ang daw niyan, yung paggising mo, binuksan mo kagad yung phone mo. Para kanyang halimbawa, ito, ang scenario niyan, natutulog ka sa kwarto mo, biglang buong mga kaopisina mo, pinapasok mo na ng kwarto. Ganon yung feeling niya. Totoo. Overwhelming. Totoo. Nang hindi nila napapansin yun na, puta, galing ka sa pahinga, kakagising mo lang, hindi mo napansin talaga, in-stress mo na agad yung utak mo first thing in the morning. Kaya puta, nakatamad na gumalaw. Di ba? Ako, ngayon ko lang siya nagawa eh. Ngayon ko lang nagawa yung putang ina pause. Kasi putang hassle. Putang ina pagkagising, kilos agad. Ganyan. Hassle. Pero hindi. Oo. Putang ina pagkagising mo, tumalala ka muna kahit isang oras. Stay put ka lang dyan. Kung hindi mo pa kaya isang oras, start ka muna ng 10, 15, hanggang... Ako ngayon, minsan, isa't kalahati. Kasama na yung walking, tsaka pa-araw eh. Yeah. Yung isa, araw, ang lakas yun, umaga. Connect ka talaga sa mundo, no? Oo. Connect ka talaga sa mundo. Yung circadian rhythm mo, yung mo, tangina, tapos pagtingin mo, alas 7, tapos mo na yung 10,000 steps. Aray ka. Aray! Tsaka yung ganyan kasi, yan, yung meditation yan, yung pagtulala, tsaka yung workout. Yan yung mga bagay na walang nakakakita eh. Kasi kumbaga, at some point, hindi mo napapansin, people pleaser ka na pala. Diba? May ginagawa ka para lang ma-impress sila. Ganto ganyan. Yung ganun yung meditation tsaka yung pag-gym. Yan yung mga bagay na walang nakakakita. Walang may impress dyan, ikaw lang. Diba? Tsaka walang pipilit sa'yo na gawin yan. Pero pag tumindig ka naman, makikita ng tao sa'yo yung respeto eh. Commanding respect. Ang gusto ko lang idagdag, yung epekto niyan habang ginagawa mo siya, ang laking bagay. Sa pakiramdam Sa pakiramdam. Ngayon may magko-comment dyan. Paano naman kami mga nagtatrabaho? Ganto ganyan. Nagtatrabaho. Tangina, huwag kayo magdahilan. Gawin mo. Totoo eh. May oras kasi talaga eh. May oras. Pare-pares tayo ng oras eh. Yung pagiging content creator ba, madami kaming time? Tangina, wala. Hindi rin. Wala. Putang ina. Akala ko nga, pag nag-resign ako, hawak ko na oras ko eh. Puta, hindi. It's just that we love what we do. Yun lang. Yeah. Yun lang yun. Pero yung grind, putang ina, hindi rin. Kung nga parang may mga ganun nga akong mga thinking minsan na tangina, parang mas masarap talaga maging employed na. Kasi parang, eto nga, real talk, ako sa 3 years ko na nagko-content. Di ba, naghahanap ako ng magmamanage. 4 years ka na nga Ng boss. Oh. Di ba, naghahanap ako ng boss ng susundin, ng magbibigyan ng instruction kasi nakakapagod. Ang hirap, nakakabaliw. Di ba? Magkakaroon ka na, huwag ka mag-alala. Di ba, yun yung inaano ko, na mas masarap gumalaw, mas masarap tumagos nang may sinusunod ka lang na instruction. Kasi yung ganito, akala nila parang ang sarap eh. Pero hindi, puta, pag hindi gumana ng maayos yung utak mo dito, fucked up lahat. Di ba? Mismo. And masyado lang kasi silang nasisilo sa kung anong napapanood nila. Again, ako masasabi ko, 70% ng napapanood sa internet. Hindi totoo. Hindi totoo. Marami dyan. Ako nababadtrip nga ako sa mga ganun eh. May nakikita ako ngayon, meta ngayon, pangit na ang meta ngayon eh. Doon ako nababadtrip eh.
Kasi nakikita kong inuulol yung kapwa ko pangit eh. May babae, sasama sa pangit for engagement. Kaya maglalandian lang sila, maglalandian for the views. Siyempre, yung mga tao, tangin ng pangit ng lalaki, yung mga aswang oh. Tapos ea cakes yung kasama. Tapos sweet silang ganun. Tangin gusto ko mag-comment eh. Tangin dat makantot mo yan ha. Kasi siya yung magigain sa'yo eh. Oo. Di ba? Pangit na famous eh. Biglang may didikit na babae na ano. Parang kilala ko to. Marami sila. Actually, marami sila. Ngayon nababad trip ako eh. Kasi alam kong content lang yun. Andito ako sa mundong to eh. Alam kong content lang eh. Gusto ko mag-comment, tangin at least makantot mo man lang yun ha. Kasi kung Tapos hindi, biglang iiwan lang sila. Yeah. Pag medyo ano na. keso upak na. mag-explain, ganito po kasi. Ulul! Content yan. Bilang babae, ikaw yung nag-benefit sa pagdikit mo sa pangit. Ako masasabi ko ang meta ngayon pangit eh. Mismo. Real talk. Mismo. Meta ngayon pangit. Kaya mapapansin nyo. Pag ito pansinin nyo. Yung mga pinapanood yung nakakatawa na pangit. Real talk. Pangit. Huwag na kayong huwag nyo nang palabukin. Diba? Pangit yun. Pag may nakita kayong dumikit na maganda doon, content yun. Nililinta ng babae yung pangit. Ngayon, okay lang naman. Hindi, okay lang naman doon sa pangit eh. Ngayon ako, naungusap ako doon sa pangit. Pakinabangan mo rin. Kasi nakikita ko yung pangit. Humaling siya. Putang na, asang-asa siya eh. Asang na asa. Hindi. Soon, mafo-fall to. Magiging kami talaga. Putang ina, wala. Kung malabo. check nyo maigi. Kung wala, at least kantutin nyo man lang yan. Papakinabangan nyo yan. Ayusin nyo yung content nyo. Kasi pag may nakikita akong nagtatandem na ganun, nababadrip ako, gustong, tangina pre, umayos ka. Kasi kitang-kita ko sa kanya na parang nawala siya sa focus. Parang, nafo-fall siya dun sa ganung atmosphere. Hindi, mahirap din naman kasi talaga kung tayo magiging sila, mga ganun. Pero kasi, iba-iba nga talaga tao, parang ganun. Diba? Pagka emotions mo kasi in check, pag buo kang lalaki, yun nga, again, going back, workout, meditation. Hindi kami mag-e-explain, gawin nyo muna. 1 month, tingnan nyo yung araw nyo. Totoo. Tingnan mo kung papansinin mo pa yung mga kumag sa daan. Oo, no? Iba. Yung In-flow. Kasi in sync ka sa ano. Yeah. Iba. Kaya hindi ko binitawan, bro. Kasi putang ina, fucked up talaga pag hindi ko ginawa. Tsaka yung energy mo nga eh. Oo. I-compare ka nga nila sa mga kapwa mo, 52 iba eh. 52 ka na naman, ayop ka. 46. Ano? 46. 46. I-compare niya sa mga kagaya niyang 46. Yung dami ng masakit eh. Ito, tingnan niyo si Tibray. Alaga. Saka sinuwerte rin siguro. Ano? Saan? Sinuwerte. Siyempre, siguro dahil nag-workout din ako dati. Naniniwala ka sa Hindi naman ako swerte? to. Ito. Naniniwala ka sa Diyos? Oo. Naniniwala ka sa swerte? Hindi ko alam kung pwede bang sabay yun. Naniniwala ka sa Diyos at naniniwala ka sa swerte? Pwede. Explain. Pwede. Gusto kong matuto. Paano ba? Kasi ito, mabilis lang. Kasi para sa akin, kung naniniwala ako sa Diyos, lahat ng nangyayari may purpose. Yan. Okay, kung ganyan ang pag-uusapan natin, hindi ako naniniwala sa swerte. Ayun. Ako, never ako nagbanggit kasi na naniniwala ako sa swerte na sinuwerte ko. Pero it's just a term that I use. But I don't really believe in swerte because Yes. nothing really bad happens to you. Yes. Life is happening for you, Yes. not to you. For a reason. For a reason. Yan. Yan ang ano. Lahat yan dadaling ka dito. Tignan mo ikaw, nag-Dubai ka, naglinis ka ng banyo, para ma-discover mo. Purposeful. Yeah. May purpose. Madala ka dito. Ako din, same. Yan, ano ko lang, parang binigyan ko lang ng minuto yon. Kasi, sa mga nanonood, pag may napapanood sila na may influence, may ganito, may followers, public figure, nagbanggit ng swerte, mas kumakapit sila dun eh. Kailan ko kaya mamimit yung putang ng swerte ko? Paano kasi, ang Pilipino, wawawi culture, yun ang tawag ko dun. Paano yan? Wawawi culture. Mayaman, bibigyan yung mahirap. Yeah. Naghihintay sa bigay, naghihintay sa ano. Kaya ako never ko nagustuhan yun eh. Yung lalo na yung nagbibideo, tumutulong. Parang putang ina-cringe talaga sa akin. Hindi ako nagja-judge, pero cringe sa akin. Mas gusto ko pa yung katulad mo, yung tarantado sa internet. Kaya nga para sa akin, bukod sa naniniwala ako sa Diyos, nung na-involve ako sa mga particular na circle, Alam natin. Posible pala lahat. Oo.
Posible pala lahat. Kaya ako, Walang limit. Ang bangko mo. kaya bad trip ako ngayon doon sa mga nasa TikTok, sa Instagram at iba pang mga influencer na parang wala silang ibang ginawa kundi mang-impluwensya paano magreklamo. Mismo. Paano magreklamo sa ganito, sa I ganyan. agree, I yung agree. hindi normal, putangin na I inormalize. agree. Doon ako nababadrip sa kanila. Puta, ano bang ginagawa nyo? Bakit parang nilalaso nyo yung kapwa nyo Pinoy? Kasi naniniwala akong posible. May mga particular na circle akong napasukan na hindi ko, pagpasok ko doon, may mga namit ako doon na 17 years old, 18 years old, dahil sinunod nila yung proper turo. Tangin na, milyonaryo sa edad na 18. Ito nga real to ka. Si Josh Mojica lang kasi yung nag-video. Pero napakadami dito sa Pilipinas na Atabs. bata na anyaman. Atabs. Hindi nga lang nila pinindot yung record. Parang si Josh Mojica kasi parang may particular pa siya na mission na gusto kong maka-influence kung paano to. Pero putangin, ang dami kong namit na ganun. 17, 18, 19 na putya, napakadami. Pero pwede akong bitin eh. Bebitin ako. Kasi sinunod nila yung tamang, from zero na sinunod nila yung tamang instruction. Ngayon, binabash nila kami sa ganyan. Hustle, grindset, mindset, culture, toxic na daw. Para sa akin, hindi kasi. Kumbaga, hindi nyo man lang kinonsider yung mga nasa laylayan. Tangina, walang ganun. Para sa akin Kasi nga, meron isa si Dachay Chester. Puta, ginawa niya na, boss. Ginawa niya na, binitawan niya lahat. To pa yun si Chay. Putang ina, binitawan niya lahat, boss. Pinakita niya na, pinapakita niya. Hindi niya lang na-document ng maayos. Kasi nga, binitawan niya lahat eh. Walang taga-video, walang puta, nag-start siya sa zero. Parang nagbasura siya ng ilang buwan. Pinapakita niya kung yung Pinoy na walang sapat na pribilehiyo, walang sapat na resources, walang sapat na padrino't backer, kung paano niya makikitain yung unang milyon niya. Ginagawa niya. Kaya mas lalo ako nang gigigil ngayon na puta, na posible. Posible. Yung mga napapanood nyo sa TikTok, pag ang energy na binabato niya sa inyo i-normalize yung mga bagay na dapat wino-workout. Diba? Like for example, kumbaga, hindi naman tayo lahat pinanganak ng may pera eh. Diba ngayon, andito kami, grindset, mindset, culture, tinuturo namin kung paano, tinuturo namin na posible, sinasabi namin na nag-work yung gantong method. Ngayon, titirahin nila yun, keso, privilege kayo eh. Yung sitwasyon nyo iba sa ganto ganyan. Hindi eh. Di ba? Kumbaga, may pagkontra. Nililimitahan mo yung tao na, posible sana kami, bukang babigyan, tangina, pwede yan pre. Posible, kaya. Di ba? Tapos ikaw, na TikToker, na influencer, ang tinuturo mo sa kanila kung paano magreklamo. Di ba? Tinuturuan mo lang silang magsalita ng taglis, pero nagrereklamo eh. Walang resolution kung paano. Di ba? Like for example, balik tayo dun sa pananamit na ang daming influencer sa TikTok na tinuturuan nila yung mga babae na naturuan nila yung mga babae kung paano mag-expose ng manyak. Puta, wala man lang isa ang nakita ko na nagturo kung paano mo malilesen yung chances na mamanyak. Di ba? Again, paano malesen? Kasi nga, mamamanyak ka pa rin kung talagang nakasulat sa kwento na mamanyak ka nung araw na Parang yun. nung COVID, ang tinuro mag-face mask, mag-face shield, walang nag-focus na paano mo palakasin ang resistensya mo. Yes, yun. Tama. Na mas malaki yung impact sana nun. Oo. Versus, pero dahil negosyo, Yeah. dito tayo Kaya nga mag-focus. tingin ko dyan sa mga buwan ng ilang nasa TikTok na yan, tingin ko ninenegosyo nyo na lang yung audience nyo eh. Ngayon, nababadrip kayo Mismo. sa amin kasi sinasabi namin yung totoo eh. Oo. Kasi, mas masarap magsabi ng totoo. Kasi, honest to goodness, gusto rin natin ng pera dito sa ginagawa natin. Oo. Hindi rin natin gagawin to kung hindi tayo nag-aim ng pera soon. Hindi, tsaka kung hindi tayo kumikita dito, I doubt it kung tatagal din tayo ng ganito katagal, totoo, boy. totoo. Kumbaga, ang sinasabi ko sa mga influencer dyan, sa mga TikToker, oo, sige, pagkaperahan nyo yung kasikatan at influence, pero tangina, magbigay na kayo ng value. Di ba kasi ako na nagsasabi sa inyo, matapos yung tagusin yung maraming pera, wala na kayong ibang gagawin. Ano na? Mismo. O, tangina, tutulong ka na. Mismo. Tapos yung tulong, hindi naman siya tangible na
Bibigay ka ng ganito, bibigay ka ng ganyan, hindi nagpapaano yan, nagpapa-relief ganito. Hindi yun yung tulong eh. Parang ano nga yung baga, yung bigay ka ng isda, tulong na ba yun? Tangina, turuan mo mamingwit. Mamaya, ikaw, malupit kang mamingwit ng bangos, tas tinuruan mo siyang mangisda. Tangina, mga tunang malalaki pala yung kaya niyan. Di ba? Amen. Turuan nyo. Turuan yung lumupit. Kasi hindi ko alam kung tinitingnan ba nilang kakompetensya yung mga yun. Hindi nila tinuturuan. Wala akong nakitang woman empowerment advocate or kung anumang influencer dyan sa TikTok na nakikita kong nagtuturo sila kung paano kalulupit. Oh. Ngayon kami, nung nagsipasok kami sa eksena, yung podcast namin, tuturo kami paano maging malupit. Oh. Kesyo toxic. Kaya Diba? ano nakita ko kayong tatlo magkakaputang ina, malupit to. Sabi ko nakita ko. Diba? Tsaka basahin lang nila yung, may TikToker dyan na nagsasabi na, toxic daw yung energy namin. Tapos parang wala daw kaming ibang hinangad kundi validation mula sa kapwa namin lalaki. So kayo ata yung bakla eh. Mga ganun. Tangina, hindi validation yun. Testimonial yung mga nababasa mo sa comment. Testimonial yun na buti na lang sinabi nyo, buti na lang napanood ko sa ganyan na ganito. Ito, mga ko-comment nila, kala mo naman mga gwapo. Oh. Yung mga babae, gano'n na naman. Yun na naman mga comment. Kala mo naman mga gwapo, kalbo naman yung isa. Tangina, ayoko magano Sa tingin mo may pakialam ako sa sasabihin mo, may bilang ka sa akin. Ayokong magyabang, pero tangina, pag nakita mo man nasa message request ko, sasabi ko sa'yo, mga nagre-react sa akin sa mga reply sa story ko, yung mga gustong matikman yung burni ko, wala. Hindi na para Paano yun iyabang. to? Kailangan turuan niyo ako ni Diyos yan. Kasi hindi ko, yan ganyan. May mga mag-DDM sa'yo. Chigadora Hindi ko alam ka. yun. Chigadora ka, meron yan. Nung 20s ka, di ba? May babae na may jowa siya. Tangina. Isang beses lang yun, wala na. Anyways, tangina nga ba na nito? Mag-promote ka na. Tangina yan. Ang Tangina haba ka, na. pwede ato 5 oras to eh. Ano to? Putang ina, isang season tatapusin mo? Wala, kilala nyo naman kung sino ko. Ang gusto ko lang na tutukan at abangan nyo yung Anti-Supot Social Club na podcast. Subscribe. Ako, si Sadaw, tsaka si Josh On Point. Wag muna kayong tangina, comment. I-guess nyo si ganito, i-guess nyo si ganito. Oo. Actually, wala naman akong hate sa ganito na podcast na may guess. Huwag kayo puro Josh Agatep ha. Mag-Josh On Point din kayo. Tsaka Joshua Balonzo, Joshua rin kasi ako. Oo. O, di ba? Joshua Balonzo ako, Joshua rin ako. Kumbaga, abangan nyo yun. Huwag nyo abangan, panoorin nyo. Anti-Supot Social Club, nasa YouTube rin. Ilalagay ko sa Spotify kasi pinagalitan ako ng Tio Bray. Lagay mo sa Spotify, bobo ka. So, ilalagay ko sa Spotify. Pero hindi siya ganito ka-quality yung ano eh. Yung, Soon. Oh, yeah. Totoo. Hindi pa ganito eh. Kumbaga impromptu lang kami. Ginagawa na namin ang ginagawa eh. Kasi basta malinaw naman yung mic, ganito ganyan. Tapos yung mga itsura, wala ka na magagawa doon eh. Yun na yun eh. Yun na yun eh. As is na yun eh. Yung laman ng tingnan nyo. Kaya pakinggan nyo na lang. Huwag nyo na lang tignan kung di kaya-kaya sa inyo yung itsura. Ito, dito, thank you dito sa nagpadala sa akin ito. Pablo. Ganda ha? Pablo.com. Di ko alam kung Pinoy or kung ano mang brand. Basta Pablo. Ayan. Bagay daw sa akin. Sabi ko, sige, go. Diba, Pablo? Yun lang. Ato class is sa lahat. Makikita nyo ako pakalat-kalat. Pinayflix, baka Chabi ba Max, baka makita nyo na rin ako dyan. Oo. Yun lang. Maraming salamat. Pikutin. Legit. Mamaya, bibigyan rin kita niyan. Ano to? Siyempre. Pag in-spray ko to, ano mangyayari? Ha? Mapipikot ka. Kakainin daw yung itlog mo. Sabi ni Princess kakainin ko yung itlog nito. Sabi ni Princess Loreto. Pag Kaya in-spray nagbili to? yan. Pag in-spray, kakainin daw pati itlog eh. Tangina malalaman. Sabi ko sa kanya, gago, hindi kinakain ng itlog. Dinidilaan lang yung masakit. Sige, tatry natin. Bossing, maraming salamat Yan. Maraming salamat sa pagpapalapag sa akin dito. Sa akin naman, maraming salamat kay Ato. Siyempre, as always, talagang enjoy akong kausap yan si Ato. Ever since nung yan. Fan din ako ni Ato eh. Chigadora! Gago, totoo yun. Hindi pa ako creator. Ano ka na? Chigadora! Fan mo na ako. Bata pa lang ako, pinapanood na kita. Ngayon, nararamdaman ko, paano mo ko mapapanood? Sikat ka na nun. Wala pa. Hindi pa. Anyway. Diba? Special shoutout sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Grabe. Diba? Follow sa Spotify, mag-subscribe kayo, maabot natin 100,000 subscribers. Pikutin Perfume, diba? Facebook page, Pikutin Perfume, order nyo. Onting pasensya lang, padating na yung mga order nyo kasi talagang nahuubos. As in, pati yung supplier ko, nagulat din. Ibig sabihin, epektibo talaga. Nginal-ngal talaga yung bayag ng mga spray nito. Honestly,
exage naman yung kakainin yung itlog. Pero, mabango talaga bro. Mamaya, mabibigyan naman kita. Makikita mo, mabango naman. Legit. Okay. Yeah. So, maraming salamat. Kung paborito yung Tio, si Tio Bry. Signing off.